Meron ako talagang nabasa nun sa book ng 80-20 principle. Actually, tinatawag yung Pareto principle. Yeah. Pag nabasa mo siya, bro, it's actually good kasi applicable siya sa buhay ng tao. Pero hindi naman necessarily na ganun lagi yung division. Meron ako nakitang 60-40, mga ganun. Pero yung main principle, yung main idea niya na 80-20, ang galing, bro. Like, pagka nabasa mo yung libro, parang marirealize mo, totoo nga. Actually, hindi lang sa finance, kundi generally sa day-to-day ng buhay mo. Parang, is it more like, parang time freedom ba yung sinasabi mo? O like, more like, financial freedom na... Actually, pwede siyang applicable. Both eh. Oh, okay. Yeah, okay. bro. I-google mo nga. Sige. I-google na lang na. Yeah. Kasi ito, maghanap tayo ng example. 80-20 principle. 80-20 principle. 80-20 rule example. Yan. Ito, for example, 80-20 rule. 80% of crimes are committed by 20% of criminals. Okay. It actually does make sense, di ba? Okay. Kasi kung iisipin natin yung majority ng crimes, I guess, let's just say for the example ng mga cartel. Yeah. Yung 80% ng crime na let's say na nanggagaling sa Mexico, ang nagkokos nun is 20% ng mga big cartels. Okay. So 80-20 principle. So 80% of sales are from 20% of clients. It actually does make sense kasi kung meron kang I guess specific product na binibenta, meron kang mga patrons o meron kang suki. Yeah. And most likely, yung 20% na yun ang nagge-generate ng 80% ng profits mo. Diba? Oh, okay. So, meron pang 80% of project value is achieved with first 20% of effort. So, paano ko ba i-interpret yun? Actually, wag yun kasi hindi ko siya kayang i-explain. Ito maganda to, bro. 80% of your knowledge is used 20% of the time. Okay. Actually, malalim yun, bro. 80% of... Wala bang yung parang pang-individual lang na... Okay, sige ito. So here are some Pareto 80-20 rule examples na medyo at least kaya nating maabot kasi nahirapan din ako eh. 20% of drivers cause 80% of all traffic accidents. Makes sense, di ba? Tapos 80% of pollution originates from 20% of all factories. Which is possibly true. You know what I mean? That's true. Tapos 20% of employees are responsible for 80% of the results. Sino bang nagano ng rule na yan? I think Pareto. Kaya siya Pareto principle eh. Pareto? Sino ba yun? Sino ay Boldstar? Si ano? Baka ibang Pareto. And then, pala yung Francine Prieto pala yun. Akala ko sinasabi mo. Francine Pareto. Francine Prieto, shoutout sa'yo, sabi ni Erwin. Miss Francine, kung nanonood ka, please apply 80-20 principle sa buhay mo. Akala ko naman, nagkamali ako doon. Kilala. Isa pa. 20% of students have grades 80% of higher. Tama naman, di ba? 20% of students have grades 80% or higher dahil hindi naman, like, I guess, lahat ng estudyante academically inclined. Isa pa, I think, pwedeng applicable ng 80-20 principle is yung sa buong mundo siguro 20% lang ng pinakamayaman ang mayaman and the rest is what? Kung hindi middle 80% is what? Non-rich or middle class or may hirap, di ba? Oh. Parang sinasabi siguro diyan na hindi laging balance. Hindi nga. Kasi. Yeah. Actually, para lang din meron tayong idea kung sino who created 80-20 principle para hindi makakuha ng DM. BMBS. Baka i-DM po si Miss Francine Prieto na kayo ba na kaimbento. Ngayon ko lang narinig yan si Prieto. Ano to, bro? Like, maganda siya kasi alam ko nasimulan ko itong basahin pero hindi ko pa lang natatapos. Pero kasi applicable siya sa buhay. Hindi lang like sinabi mo, di ba, finance. Actually, maraming aspeto sa buhay na applicable siya. Parang nagigets ko siya sa context na parang madami lang tayong ordinaryong tao. Ilan lang yung parang pioneer na nasa taas like sila Bill Gates, sila Elon. Sila yung 20%. Sila yung and 80% is 80% yun. Yeah. To be honest, actually magandang ginamit mong example kasi 80% is regular na tao lang and 20% is yun yung mga scientist, Elon Musk, Jeff Bezos. Like I'm not saying in terms of financially but like Einstein, yung mga ganun tao na like 20% lang yung 20% lang yung mga taong gifted na makapag yung gifted. Yeah, like they're making money out of the 80% of it. Like, di ba, nagigets mo? Perfect. Parang ganun yung pagkakaintindi. Example, tamang example yan. So sa tanong mo kung sino yung gumawa ng 80-20 principle, siya ay si Mr. Vilfredo Pareto na isang economist. Sabi, the Pareto principle was developed by an Italian economist, Vilfredo Pareto, in 1896.
Okay. Tapos, nag-come up siya dito dahil Pareto observed that 80% of the land in Italy was owned by only 20% of the diba? population. Tama. Sabi ko sa'yo, bro. And it's true. Kahit totoo i-apply mo yun sa Totoo buong mundo, Oo. di ba? Parang I guess, yung the richest of the rich, yung 20%. And Tsaka then, yung yung mga 20% na mayayaman, parang meron na silang set for life na yung family nila eh. Alam mo siya sabi ko? yeah, for sure. Kasi multi-generational wealth ba yung tawag doon na Tama. Generational wealth. Kahit mamatay sila, mamanahin nung anak Lolo, nila. yung apo ng apo nila. Tapos itutuloy nila yung, parang sa SM, di ba? Yung Yeah, mga C, totoo di ba? naman. Hanggang ngayon, di ba? Hindi, para sila na yung Yeah, totoo rin naman. At some point, parang there's no way na, you know what I mean? Like, maghihirap Tsaka pa sila. mahirap dun sa, siguro na mag-move up para mapunta ka sa 20% kung wala kang means of resources unless, kunyari, may milagro, manalo ka sa loto. True. Tapos alam mo kung paano How to find- pagalawin yung pera mo. Yeah. Nagets mo ako? Yeah, tama naman. I think maganda yung point mo na yun. Ito nga yung nahanap ko dun sa yung 80-20 rule na parang sinasabi dito na 20% ng work mo, it can lead to 80% ng result. Oh, so you mean like yeah. 20% ng efforts mo can generate 80% ng results? Na you don't need to always work harder. Like, work smarter para maka-achieve ka ng mga Actually, ganong bagay. yeah, actually guys, yan yung pinakamadaling example. Pinakamadaling example na. Yeah. Na pwede nating mai-apply dun sa individual. individual. 80-20 principle is, yun nga, we don't necessarily have to work hard, but rather work smart. Pero hindi po namin sinasabi maging tamad kayo. Totoo. Kasi, hindi may kanya-kanyang way naman yung tao para like, mag-work, di ba? Tama naman, Tama naman. Totoo yun. Kasi I guess paano natin i-apply sa work? Yung parang, siguro, like, let's just sa work mo, paano mo ina-apply yung 80-20? Like, sabihin ko na lang sa school. I would say, kasi ako yung type ng tao na hindi ako nag-advance reading kasi. Nagets mo ako? Kasi minsan yung ibang tao parang, siguro, 3 weeks pa lang. Nagre-read. Nag-advance reading, Like, hindi naman sa nagmamayabang ako. Yeah. Parang, kasi ito yung nag-work sa akin na siguro parang 7 days before ng test. Tsaka ka Minsan 5 days. Tsaka ako na tsaka ako nag-review kasi it makes sense eh. Yeah. Kasi kung mag-advance reading ka ng 3 linggo, makakalimutan mo, di ba? Yeah. Parang yun yung pinaka best example sa akin na, ayun nga, 20% ng effort mo, makukuha mo 80% ng results. Kasi, which is, nakakapasa ako, bro. Tama din eh. Gets mo? Tama yung sinasabi mo, bro. Kasi ngayong sinabi mo yan, naalala ko, pag nagbigay naman, limbawa, finals, magbibigay ng pointers yung professor mo. Pero yung 80% ng grade mo, manggagaling lang sa 20% ng pointers na naaralin mo. Diba? Which is true, di ba? Diba? Totoo. Which is, actually, yun yung pinaka-the best na pwede nating maibahagi sa ating mga viewers na mga estudyante din dyan is, hindi po masamang mag-aral kung gusto nyo. And kasi hindi naman lahat built para mag-aral eh. Hindi lahat pang school eh. So, tama yun. Gusto ko yung discarding 80-20 kasi nga, pag binigyan kayo ng pointers na kailangan mong aralin, 80% ng grade mo manggagaling lang sa 20% ng lahat ng pointers na yan. So, kung ako lang, work smart, ang aaralin ko lang is, hopefully haaralin ko lang is 20% nito. Tsaka yung, ang lalaki ng mga books eh. Babasahin mo ba lahat? So, binabasa mo lang doon yung summary. Ito lang ginagawa ko. Yung parang summary lang ng buong chapter. Yeah. Di ba? Yung mga pointers. Tama naman. Parang ganun. Yeah, it makes sense. Kasi lahat na, yung ibang tao, talagang simula page 1, binabasa nila eh. Hindi ko alam kung paano nila naaalala lahat yan. True. Diba? Yeah, totoo naman. Totoo nga. Actually, o sa pang-araw-araw na buhay. Siguro. Yun nga iniisip ko, yung pang-araw-araw na buhay. Yung 20% ng tubig na pinaliligo mo, 80% mo. Kung nagtitipid ka sa tubig, 2 buhos lang. 80% na ng katawan mo yung sa papaliguan. Okay. Kung 20% na tubig, pag naliligo kayo, mababasahan na yan, 80% ng katawan mo. So, sa 20% na yun, kasama na shampoo tsaka onting sabon, onting hilod. Kaya ganun. Pero like yung totoo, yung like serious, on a serious note, hindi kasi ako, nag-iisip ako, ano yung tinatry kong, ano yung ginagawa ko. Sige, yung routine. Ano ba routine mo sa umaga? Sa araw-araw, I guess, tulad yan, gigising ako, magkakape, mag-work for the next 8 hours, and then afternoon, create content. Okay. That is me every day. Pero saan part nun ano yung part na yun applicable sa 80-20, you know what I mean? So ano yung 20% ng araw ko na nagge-generate ng 80% ng
Pero 80% ng ano? Like 80% ba ng income? 80%? Siguro, I would say, for example, 20% yun nag-gym ka. Okay. Like, 80% na yun kasi yung buong overall health mo naapektuhan. Gets mo? Oh, Gets mo? yeah. So, sabi nga nila, 30 minutes ka lang sa gym mo. Meron na siyang that's malaking... like 20%. Pero yung parang benefits nun 80% kasi yung health mo. Yung health mo, yeah. It's actually true, diba? yeah. Diba? I guess another applicable stuff is yung 20% ng araw ko na pwede kong consider, like hindi naman siya exactly 20%. Parang sabihin lang natin, yung chunk na yun is yung 20%. Tulad ng pag-gym is 20% ko, yung 8 hours ko na nag-work ako, nagde-generate siya ng 80% na, let's just say, yung nagpo-provide ng salary ko, yun yung nagpo-provide ng means na mabuhay. So, yung 20% na part ng araw-araw ko, which is yung work, nagpo-provide siya ng 80% para mabuhay ako. Na, like, yung means na like, damit, pagkain. Ito, yan, lahat ito. So, parang, I think yun nga, maganda siya actually, di ba? Pero pwede ba natin like baliktarin yan? Oo, totoo din. Pwede rin. Yeah, meron yan. Ito, ang pinaka-example ko lang, medyo hindi naman siya technical, pero on a standpoint ng coding, like programming, it does not necessarily mean na, kasi minsan may pinag-uusapan 1,000 lines of code. Does not mean... So parang sa sobrang dami ng kinuha mo, 20% lang nun ang ginagawa niya. Okay, so, and the vice versa is the same. Yung 20% line of code, do all the 80% of the heavy lifting. Okay. And the other way around na sinabi mo na it does not, yung 80% na haba ng code na ginawa mo, ang ginagawa lang yan is 20%. Ito, parang nagets ko na yung sinabi mo about sa phone, na 80 to 20%. So yung ginagawa kasi ng mga tao, pagising mo sa umaga, nagsiselfone ka na. Tapos nag-scroll ka lang sa social media, tumitingin ka ng memes. Memes, yeah. Yung like mga kung ano mga posts. Yeah. Tapos parang 80% ng time mo nakukuha na dun sa ginagawa 20% lang ang ginagawa mo. Nang walang kwenta. Yeah. Like which is like kung ginagawa mo sa phone mo, like tumitingin ka, nanonood ka ng mga education. Which is sa totoo lang hindi naman ginagawa yun. Pagising mo kasi Instagram agad, Facebook agad. Yeah, yung 20% para na yun. Yeah, like yung isang bagay na isang 20% chunk na ginagawa mo, such as yung sinabi mo na nag-Instagram ka or social media, nauubos nun is 80% ng time mo. Totoo yun. And yun pala, baliktad yung sinabi mo. Baliktad yung 80% na ginagawa mo sa pag-social media, ang napoproduce lang yung productivity mo for the day is 20%. Even less. Ulit. Okay. So sabi, di ba? So let's just say, good morning, paggising mo, cellphone, Instagram. Yeah. So technically wala ka na-achieve nito kasi puro ka lang phone. During that day, 80% ng time mo is inubos mo sa pag-cellphone. Which is dapat 20%. Pero ang time mo lang yung ginagamit mo sa phone mo. Kaso ang result para maging productive. Yeah, kaso ang result nun, ang result nung ginawa mo na pagpo-phone ng 80%, ang result niya is productive ka lang ng 20% for that day kasi wala ka ng ibang nagawa. So, di lang necessarily pag Instagram, pag 80% ng kasi araw mo. Kasi lagi ka nasa phone eh. Yeah. Or like let's just say nag-Netflix ka for 80% of the day. Anong productivity mo during that day? 20% lang. Like, siguro ang pinaka-productivity mo lang nun, nakatay ka? kahit yata natay. Pero nag-make sense na. Nag-make sense. Actually, medyo mahirap din siyang i-explain at actually, madaming marami siyang applicable. Pwede mo siyang i-apply sa kahit na anong bagay eh. Yun nga, actually, guys, wag nyo kaming sa mga maaring makakanood nito na talaga namang pro sa mga ganito. Pro or like mas naiintindihan nyo, paumanhin. Kasi kami mga pro lang kami, pro daldal lang kami. I know, kaya nga yung pangalan ng podcast namin. Katarantaduan lang. Pero yun na nga, at least meron kaming na-impart sa inyo na medyo hindi makatatawanan, kundi like medyo konting educational naman, di ba? Para maging productive ka. Maging productive naman kayo kasi kung manonood lang kayo ng puro katarantaduhan, wala, sayang. Kunyari 80% nyo, pinapanood nyo kami. At least may natututunan na kayo. Papabawasan na yun, parang na yun. O kaya 70%. O kaya 10% yung education. Kasi o kaya 90-10, pwede rin siya maging 90-10 principle. Kung 90% of the time nag-social media ka lang, nanonood ka lang ng Netflix at saka ng kung ano-ano, 10% ng araw mo, walang nangyari. You know what I mean? So, yun.